Si Pacquiao, mga kababayan, is facing a disqualification case kasi di ba habang nasa kulungan siya, nag-file pa rin ng kanyang certificate of candidacy, tumatakbong senador. Nananadya. Ngayon, sabi dito sa balita po, yung ginamit na partido po ni Pacquiao sa pagtakbo niya po, di man siya autorisado. Misrepresentation. Asa pa kayo? Ayan. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Kibuloy to face disqualification case on his Senate bid. Ginamit kasi po ni Kibuloy yung partido ng yung Workers and Peasants Party, WPP. Hindi man siya otorisado. Kaya misrepresentation. Isanay po si Kibuloy na misrepresent. Yan na yung kinatandaan niya, mga kababayan. Yung ating Panginoong Jesucristo mismo, mga kababayan, minisrepresent niya. Inappoint ni Kibuloy yung sarili niya bilang Son of God, appointed Son of God. Pinalitan, mga kababayan. That is the first misrepresentation and the most serious misrepresentation, mga kababayan, ni Kibuloy that will cost his damnation of his soul. Di ba? Inagawa ng papel yung ating Panginoong Jesucristo mismo. Siya na yung tagapagligtas ng ating kaluluwa. Yun ang pinakang matinding misrepresentation ni Kibuloy. Tapos yung sumunod na misrepresentation ni Kibuloy, sabi niya, siya na daw ang may-ari ng universe. Siya ang may-ari ng buong mundo at ng universe. Iwan ko kung saan kumuha ng titulo ng mundo. Buong kalupaan ng mundo, pati yung universe, yung mga bituin, yung araw at buwan, yung mga asteroids. Naging pag-aari ng mga kababayan ni Kibuloy. Tapos, nag-file ng kandidatura, tumakbo para senador. Ito yung pangatlong misrepresentation. Sabi ni Kibuloy, mga kababayan, sabi dito sa balita, hindi disqualify siya. Gusto siyang ipa-disqualify sa kanyang pagtakbo, pagka-senador, for misrepresentation. Sabi dito sa report ng Inquirer, Kibuloy to face disqualification case on his Senate bid. Detained Pastor Apollo Kibuloy senatorial bid will be challenged by another aspirant over an alleged misrepresentation of his political party. Hindi na po tayo nagtataka kasi gawain talaga ito ni Pacquiao. The contention stems from Kibuloy's certificate of candidacy showing he is running under the Workers and Peasants Party o WPP. Ayan po. Sabi rito, the Commission on Elections, COMELEC, earlier beard that there are two WPP wings. One led by Sonny Matula and the other, sabi rito, with Mark Tolentino on its helm. Nag-file po ng Certificate of Candidacy kasi nakakulong si Pacquiao, yung kanyang abogado na si Attorney Tolentino. Pag ganyan po, sabit pati si Tolentino. So sabi po ni Matula, hindi man anya namin alam, we are unaware of Kibuloy's senatorial bid under the WPP while Tolentino is backing the Kingdom of Jesus Christ Founders Run. Siyempre, binabayaran yung abogado.
Siya pa nga yung nagpaabot ng statement during the filing. Siya yung humarap mga kababayan sa media. So sabi rito, Matula also announced that the WPP niya wing under him would file a petition on Wednesday. Sorry, ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Bukas po, to cancel the Certificate of Nomination in Acceptance or CONA ng partido po na ginamit ni Kibuloy. Naganda na niya kami to file a petition for cancellation of CONA with a prayer for disqualification ng kanyang senatorial candidacy for material misrepresentation, sabi po ni Matula. Pero sabi po dito ng COMELEC, una na nagsabi yung COMELEC na si Kibuloy po pwede pa rin tumakbo as independent candidate even after the cancellation of his party's CONA. Pero sabi po ng kanyang abogado, we maintain niya na walang material misrepresentation on Kibuloy's part. What material representation anyang sinasabi nila? Baka mapaya siya sa pinagsasabi niya. Sabi po ni Tolentino, tatakbuhin lang natin si Kibuloy. Anyway, under the rules, hindi pa man siya convicted, under trial yung kanyang kaso, pwede pa man siyang tumakbo. Nasa sa atin na lang po, mga kababayan. Sigurado man lang natalo. Based nga sa survey, mga kababayan, karamihan sa mga pro-Duterte candidates, pro-China, hindi na po pumapasok sa sa Magic 12. Damay nga po si Amy Marcos. Si Bato, number 70 na po, mga kababayan. Si Amy Marcos ang masaklap. Nasa pang-18 na lang po. Yun ang latest na result ng survey ng UCTA.
O ngayon, dito tayo sa Quad Committee po na nag-imbestiga sa mga kinasangkutan ni dating Pangulong Digong na kung saan nilaglag na po ni Colonel Roy Nagarma si Digong kasama si Bato pati si Bongo. Ngayon, sabi ni Congressman Ace Barber sa ni Congressman Abante kay Garma, itudo muna niya. Ibig sabihin mga kababayan ni Congressman Barbers at sa ni Abante kasi tingin nila this is just the tip of the iceberg. Ang dami pang dapat na isiwalat po si Garma sa Quadcom. Sabihin muna niya lahat. Tama, sabi nga po mga kababayan, nabasa ka man lang, nabasa ka na, maligo ka ng tuluyan. Tama? At sa kaalangan man, mga kababayan, sila lang ni Leonardo, ni Colonel Leonardo po, ang mananagot sa batas. Lalo pa ngayon mga kababayan, inihahanda na, may case build up na po, laban sa kanila, lalo na po kay Leonardo. Sabi po ni Secretary Rimulya ng DILG, si John Vic, wala niyang special treatment sa mga pulis na involved sa war on drugs. Ayan po, Rimulya, no special treatment for cops involved in drug war killings. Ito pa, Palace Box filing of admin criminal charges versus Leonardo. So alangan man kayo yung mapipin down. Sumunod lang naman kayo sa utos. Ang mga principal dito lumalabas, mismong si Digong, saka yung kanyang chief implementor ng tukang-tukang, si Bato, then sabit pati po si Bongo. Kailangan man sila lang ang managot. Tapos yung nag-utos sa kanila, makakalibre. O di ba? Unfair. Dapat damay-damay na. Di ba? Eh sabi dito sa balita, Malacanang said it supports the possible filing of criminal and administrative charges against former National Police Commission head Edelberto Leonardo, who resigned from his post last week following his implication in 2 high-profile murder cases. So sabi po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, the executive branch niya will leave it up to the Department of Justice at saka sa Office of the Ombudsman to determine the next steps based on the evidence against Leonardo. Meanwhile, si Colonel Roy Nagarma, alam na ninyo kung ano yung sinabi niya, direkta na pong isinabit si Bato pati si Bongo. So sabi ni Garma sa Quadcom that a task force led by Leonardo in Davao City was at the center of the Duterte administration's reward-driven war on drugs. So sabi po ni Garma that the bloody anti-drug campaign was carried out under Duterte's orders. So inimplicate na po direkta ni Garma si Digong. Siya niya yung nag-utos. And that is a public knowledge naman po na yung utos talaga galing kay Digong with his trusted aide, now Senator Christopher Bongo and Leonardo playing key roles in its implementation. Ayan po mga kababayan yung organizational chart. Ayan malinaw po na yung utos galing kay Digong, through Bongo tapos kay Bato. So talagang nagkalaglaga na. Ayan po, sabi dito sa report ng Impact Leadership, CIDG Davao served as hub for Duterte's reward-driven drug war, sabi ni Garma. So sa affidavit po ni Garma, sabi rito, yung team ni Leonardo, which included former police officers Romel Bactat, Rodel Serbo, Michael Palma, and intelligence officer Lester Birganyo, executed operations based on intelligence and received rewards based solely on killings. Cash rewards range from 20,000 pesos per head up to 1 million, depending anya kung sino yung target. Garma also revealed that Peter Parongo, a former detainee, managed the task force financial transactions, funneling funds for case operations and agent rewards through his bank accounts.
So the testimony linked the task force operations to intelligence from the Bureau of Correction with the drug lords like Peter Lim allegedly controlled branches of the drug trade across Luzon, Visayas, and Mindanao. Garma highlighted that all killings were reported to Go. Ngayon, hugas kamay si Bongo. Wala daw siyang alam. While Leonardo had full authority niya over the list of drug personalities targeted by the task force. So inianda na po mga kababayan yung mga kaso, may case build up na po na ipinag-utos para dito sa mga taong involved. Kaya yung warning po niya ni bagong DILG Secretary John B. Crimolia, there will be no sacred cows. Lahat na niyang mga police officers na involved dito sa extrajudicial killings during the Duterte administration will face the full consequences of the law. So alangan man kayo lang yung mananagot sa batas, ilaglag na po ninyo lahat. So sabi rito, there are no sacred cows in this institution, and in this investigation, anyone who is found guilty will be treated like any other person and treated as such, sabi po ni Remulla. So sabi po ni Remulla, may initial work na sila na ginagawa, pero hintayin pa rin nila yung result ng investigation ng Congress, ng Quadcom. At yung Quadcom naman po ready na i-turn over yung result ng kanilang investigation sa mga concerned agencies ng ating gobyerno, tulad ng NBI, ng PNP at saka ng DOJ. O ngayon, sa latest pala po na balita ngayon, kinonfirm ng Bureau of Immigration na si Myla Roque, yung asawa po ni Attorney Harry Roque, nakalabas na talaga ng bansa. Ayan po, Harry Roque's wife now out of Philippines, sabi po ng Bureau of Immigration. Nagsipagtakbuhan na po. So mga puganti na sila mga kababayan, puganti ng Kongreso. Anyway, yan po yung kanilang piniling buhay. That is their choice. Pinili nila yung magulong buhay. Yan lang po mga kababayan yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye bye, God bless.